Ang epiko ni Prinsipe Bantugan. Si Prinsipe Bantugan ay kapatid ni Haring Madali sa kaharian ng Bumbaran. Ang prinsipe ay kilala sa tapang at kakisigan, kaya't marami ang dalagang naakit sa kanya. Ayon sa kapangyarihang ito, si Haring Madali ay nainggit sa kapatid. Nagutos siya na pinagbawal na makipag-usap ang sinuman kay Prinsipe Bantugan. Ang sino mang mahuling makipag-usap sa prinsipe ay parusahan. Nalungkot si Prinsipe Bantugan. Siya'y nalaglag at siya'y nagkasakit at namatay sa pintuan ng palasyo ng kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Ang hari rito at ang kapatid niyang si Prinsesa Datimbang ay naguluhan. Hindi nila kilala si Bantugan. Tumawag sila ng pulong ng mga tagapayo. Habang sinasanggunin nila ang konseho kung ano ang gagawin sa bangkay, isang luro ang pumasok. Sinabi ng luro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan na mula naman sa Bumbaran. At ibinalita naman ang pangyayari kay Haring Madali. Nalungkot si Haring Madali. Dali-dali siyang lumipad patungo sa langit upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Nang makabalik si Haring Madali, dala ang kaluluwa ni Bantugan, ay dumating din si Prinsesa Datimbang, dala naman ang bangkay ni Bantugan. Ibinalik ang kaluluwa sa katawan ni Bantugan. Nabuhay na muli si Bantugan at nagdiriwang ang buong kaharian, pati si Haring Madali. Tala, nakarating naman ang balita kay Haring Miskuyaw na namatay si Bantugan. Ang matapang na kapatid ni Haring Madali, nilusob na mga kawal niya ang Bumbaran. Itinigil ang pagdiriwang at nakilaban sa mga kawal ng Bumbaran. Nanlaban din si Prinsipe Bantugan, subalit sa siya ay naglalanta pa dahil sa bagong galing sa kamatayan, siya ay nabihag. Siya ay ginapos, subalit nang magbalik ang dati niyang lakas, nilagot ni Bantugan ang kanyang gapos at buong ngit-ngit niyang kinuksa ang mga kawal ni Haring Miskuyaw. Nailigtas ni Bantugan ang kaharian ng Bumbaran. Ipinagpatuloy ng kaharian ang pagdiriwang. Nawala ang inggit sa puso ni Haring Madali. Dinalaw ni Bantugan ang lahat ng mga prinsesang kanyang katipan. Pinakasalan niyang lahat ito at iniuwi sa Bumbaran, na tinanggap naman ni Haring Madali ng malugod at buong galak. Namuhay si Bantugan ng maligaya ng mahabang panahon. Ang epikong ito ay umiikot sa kabayanihan at pagsubok ng isang magiting na mandirigma na si Bantugan at sa ugnayan niya kay Haring Madali. Ipinakita sa kwento ang inggit, pagtataksil, pagkabihag at matinding labanan na nagbigay daan sa pagbangon ng bayani. Sa kabila ng mga pagsubok, napatunayan ni Bantugan ang kanyang tapang, lakas at katapatan sa kaharian. Sa huli, nanaig ang kabutihan at pagkakaisa. Nagkaroon ng masayang pagdiriwang, pagkakasundo ng mga tauhan at pag-ibig na humantong sa kasalan at pamumuhay ng payapa. Ipinakita ng epiko ng tunay na bayani ay hindi lamang malakas sa digmaan, kundi may busilak ding puso. Handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba at ng kanyang bayan. Thank you for watching Ipinasa and I, Jester Q. Montibin.